lumapit, ikaw pa yung mayabang boss. Kaya ba nga, suntukan tayo. Ito nga ang pwedeng mangyari pag nalaman na lang isa kang MC Taxi dito sa Pampanga. Ngayon, ang bawal. Alam nyo naman, ba kami mag-pick up? Saan namin nagkita yun? Kukunin nyo lang patero? Siya po yung ano nyo po, boss. Huwag po ako. At kahit pa yung mga ibang car taxi dito, wala pa rin ligtas sa kanila. Bawal daw mag-pick up. Makaras daw. Makaras daw. Yan o. Ewan ko sa ewan. At ito pa nga, ang pinaka-worst na malalang pwedeng mangyari. Grabe naman po kayo magsita. Na umaabot na sa ganito. Hoy, tigil na kayo niyan! Tama na. Alam niyo naman na siguro ano pang pwedeng masamang mangyari pagka ganito na ang sitwasyon. Tama na, Koy. Pero allowed nga ba sila na gawin yun? So ngayong araw nga, babiyaya ako bilang isang Maxim rider dito sa Pampanga. Ang isa sa pinakamainit sa mga mata ng mga toda dito sa amin. Matagal na nga rin ako hindi nakakabiyahe. Bukod nga sa hindi ko naman full-time job itong pagiging MC Taxi. Ayoko naman isugal yung buhay ko kasi sa mga araw na nakalipas, naging madalas yung pag-uulan. Napakahirap nga bumiyahe pagka ganun yung panahon. Bukod nga sa madulas yung kalsada ay dahil meron ka pang angkas. Alam ko na napakadelikado ng trabaho na to. Kaya tuwing bago ako umalis, ito muna ang ginagawa ko. Pinagdarasal ko na sana sa lahat ng MC Taxi na katulad ko, maihatid nila yung mga pasahero nila ng ligtas. At syempre, makauwi din sila sa kanilang mga pamilya ng ligtas na walang galos o anumang sakit na nararamdaman. Nakakuha na nga ako ng una kong passenger at tiga dito lang pala to sa amin. So yan, punta na natin siya, ang ingin ng manok. On the right. Lalo pala yun siya sa doon. May tampon yun. Yung dala niyo po, gusto niyo po dito muna. Okay lang ba? Sige po. Ako na po. Okay na. Naibaba ko na nga ang una kong passenger dyan. Hindi ko lang nabidyoan, pero mag-aantay na lang ako ng kasunod na ihahatid. Pinasukan na tayong pangalawang booking. So, nasa kabilang kanto lang ito. So, punta lang natin siya. Sabayan mo na lang siya. Oo, sige. Sige po. Ba? Right? Sada o? Oo nga. Saan may dadaan yan? Anong right? Oo, para mabilis. Oo, sige. Oo nga, Nick.
Nangako na nga yung passenger ko dito sa may daw. Pero hindi na naman pala naka-record yung camera ko. Ayun to, 1 kilometer lang oh. Pero kasi pauwi na ako eh. Nagbabadya na yung ulan. Pero bago pa nga ako tuluyang makauwi sa amin, may papakita muna ako sa inyo. At ito nga yung post mismo ng PTRO Angeles. At nakasaad nga dito na legal sa LTFRB ang Transport Network Vehicle Service o sa mas kilalang TNVS. Pero sa kasamaang palad nga ay ni isang motor taxi app ay walang permit dito sa LGU ng Angeles. Kaya ganun na lang ang pagtatrato ng mga ibang tricycle driver sa mga MC taxi dito sa Angeles kasi nga daw wala silang permit. Pero sapat na nga ba talaga yun para gumawa sila ng mga ganong klaseng pangharas? Sagot na rin to doon sa nakuna ko nasabi na kung allowed nga ba talaga sila na gawin yun. Ang sagot, syempre hindi. Dahil mismong PTRO na nga din yung nagsabi na wala silang binigay na pahintulot sa mga toda na manita o manakit ng mga TNBS. Pero sa kabilangan ng mga to, meron pa rin mga sitwasyon na nangyayari ng mga ganito. Nakawanan nga ito sa may Angeles, Pampanga sa barangay ng Amsik. So nag-pick up nga si rider nang hindi niya alam meron na pala nakasunod sa kanya ng mga toda. At yung ginawa nga ng tricycle driver, sinadya siyang banggain. Hindi ko nga alam kung una pa lang meron ng alitan sa kanilang dalawa. Pero meron man o wala, maling-mali yung ginawa ng tricycle driver dito. Nangyari nga pala to, neto lang, October 14, 2025. At sa pangyayaring yon, na-revoke nga ang permit ng tricycle driver. Pero bakit nga ba mas pinipili ng iba na sumakay sa mga TNBS riders? Mura po, tsaka mas mabilis po yung mabilis po, tsaka nakakasingit po sila sa traffic. Mura po, affordable po. Kasi usually po, traffic ngayon, kaya yung motorcycle po kasi single, nakakapagsingit-singit sa traffic. Pero nung itong nasakay ko nga, nung tinanong ko siya kung bakit siya sumasakay sa mga gantong klaseng transportasyon, nagulat na nga lang ako sa kanya sinagot sa akin. Kung bakit po kayo sumasakay ng Maxim kahit malapit lang po sa inyo yung toda? Ano tawag dito, home to home na siya. Hindi na kailangan maglakad. Oo. Sumasakay lang akong Maxim, bigla akong inano. Anong tawag dito? Ayaw na akong pasakayan ng tricycle kasi daw paninindigan kong sumakay sa Maxim. OA nila. Marami pa nga kami pinag-usapan about nga sa mga toda. Tulad nga ng sabi niya kanina, panindigan niya nga daw yung pagsakay niya sa mga Maxim rider. Na kahit saan nga daw siya pumunta sa mga terminal ng toda sa kanila, ay hindi nga daw siya pinapasakay. Bukod nga daw sa kilala na siya, nagmi-meeting nga rin daw yung mga presidente ng mga terminal ng toda para doon sa mga tumatangkilik sa mga TNBS ay hindi na nga daw nila isasakay. Pero ano naman kaya masasabi ng First District ng Angeles patungkol nga sa issue na to? Tignan po muna natin ang mga motor taxi kung paano po sila. Dapat po kasi lahat tayo pwede maghanap buhay. Okay. At tignan po natin kung ano po yung advantage at disadvantage po nila. Nakakatulong po ba sila o hindi? Paano po natin ma-regulate ang isa't isa? Kamukha po sa Maynila, nakikita ko po sila, ang dami na lang. May Move It, may Angkas, may kung ano-ano pong motorcycle taxi doon po, nakakatulong po. Pagdating po kaya ng probinsya, makakatulong po ba sa ekonomiya ng probinsya? Kung makakatulong, pwede naman pong tulungan din sila. Kaya depende po yan kung nasaan eh. At depende rin po kung ano pong serbisyo ang binibigay po nila sa ating mga kababayan. As of now, October 18, 2025, wala pa nga rin permit to operate ang mga TNBS dito sa may Angeles, Pampanga. Pero sana sa lalong madaling panahon, magkaroon na nga. Kaya patuloy pa nga din ang pakikipagpatintero ng mga motor taxi rider sa mga PTRO at higit sa lahat, mga toda.